Sa mga nagdaang araw, mainit na binatikos ni Donald Trump ang Panama hinggil sa relasyon nito sa China. Bakit galit at nagbabanta si Trump sa Panama? Ang ating susunod na ulat ay tungkol sa isang lihim na proyekto ng China sa Panama na naging sanhi ng pangamba sa Estados Unidos. Marahil ay nakita mo na ang mga headline, madalas na banta ni dating Pangulong Donald Trump na kunin ang kontrol ng Panama Canal, habang paulit-ulit niyang inaakusahan ang China na siya ang may hawak nito. Dahil sa presyon mula sa US, nangako ang gobyerno ng Panama na tatapusin ang isang mahalagang kasunduan sa China. Ngunit lampas sa mga headline, may isang tanong na umagaw ng pansin ng karamihan. Ano nga ba ang ginagawa ng China sa Panama? Bakit itinuturing ito ng Pangulo ng US bilang isang issue? Alamin natin. Noong Pebrero 2, pagkatapos ng isang pagpupulong kay US Secretary of State Marco Rubio, inanunsyo ni Pangulong Jose Raul Molino ng Panama na hindi na niya ipagpapatuloy ang Year 2017 Memorandum of Understanding MU sa China na nagbibigay daan sa bansa na makilahok sa Belt and Road Initiative BRI. Sinabi rin ni Molino na mananatili ang soberanya ng Panama at mas paigtingin pa ang ugnayan nito sa Estados Unidos, pati na rin ang pagtaas ng pamumuhunan ng US sa Panama. Sino ang may kontrol sa Panama Canal? Ang 82 kilometrong Panama Canal na nag-ugnay sa karagatang Atlantiko at Pasipiko ay itinayo at dating pag-aari ng Estados Unidos noong unang bahagi ng 90s. Ipinasa ito sa Panama noong year 1977 sa ilalim ng isang kasunduan na ginagarantiyahan ang neutralidad nito. Ang US ang pinakamalaking gumagamit ng kanal na bumubuo ng halos 3/4 ng kargamento na dumadaan dito taon-taon. Samantala, pumapangalawa lamang ang China, ngunit may presensya ito sa rehiyon. Mayroong isang pantalan sa magkabilang dulo ng kanal na pinapatakbo ng isang kumpanyang nakabase sa Hong Kong. Ito ang tinutukoy ni Trump nang sabihin niyang nasa magkabilang dulo ng Panama Canal ang China. Ang ugat ng isyung ito ay nagsimula noong year 1996 nang igawad ng gobyerno ng Panama ang isang konsesyon sa isang kumpanyang Hong Kong-based na kalaunan ay naging Panama Ports Company, isang subsidiary ng CK Hutchison Holdings na pag-aari ng negosyanteng si Li Ka-shing. Bagamat pinahintulutan ang kumpanyang ito na patakbuhin ang mga pantalan, hindi ito nangangahulugang pagmamay-ari nila ang mga ito. Sa katunayan, noong nakaraang taon, muling pinalawig ng Panama ang kasunduang ito ng 25 taon pa. Noong year 1999, sinabi ng US State Department na wala silang nakikitang ebidensya na nagpapahiwatig na makokontrol ng China ang operasyon ng kanal. Gayunpaman, sa kasalukuyan, may lumalaking tensyon sa pagitan ng US at China kaugnay nito. Noong Miyerkules, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning, hindi nakikilahok ang China sa pamamahala at operasyon ng kanal at hindi ito kailanman nakialam sa mga gawain nito. Gayunpaman, patuloy na lumalawak ang pagdududa ng mga opisyal ng US tungkol sa malakas na presensya ng isang kumpanyang Sino sa isang napakahalagang rehiyon. Ano ang diplomasya ng China sa Panama? Sa nakalipas na mga taon, pinilit ng China ang ilang bansa, kabilang ang Panama, na talikuran ang kanilang relasyon sa Taiwan at suportahan ang Beijing. Noong 2017, nagtagumpay ang China nang putulin ng Panama ang diplomatikong ugnayan nito sa Taiwan, na noon ay isa sa ilang bansa na kumikilala sa soberanya ng isla. Noong sumunod na taon, naging unang bansang Latin American ang Panama na sumali sa Belt and Road Initiative, ang malawakang proyektong pang-imprastruktura ng China na tinuturing ng marami bilang kasangkapan ng Beijing sa pagpapalawak ng kapangyarihang pang-ekonomiya nito. Matapos ito, maraming pangako ang binitiwan ng China. Isang $250 million high-speed railway mula Panama City patungong Costa Rica. Isang bagong linya ng subway sa Panama City. Isang modernong container port na sinimulan ng mga kumpanyang Sino. Noong taon 2018, bumisita si Chinese President Xi Jinping sa Panama, ang unang opisyal na pagbisita ng isang leader ng China sa bansa. Bukod dito, naglunsad ang China ng isang Confucius Institute sa Panama upang itaguyod ang kulturang Sino at wikang Mandarin. Ngunit sa paglawak ng impluensya ng China sa Panama, lalong lumakas ang presyon mula sa US upang putulin ng Panama ang relasyon nito sa Beijing. Ano ang susunod? Dahil sa mga hakbang ng China, maaring ito ang tunay na dahilan sa likod ng mga banta ni Donald Trump tungkol sa Panama Canal.
Gayunpaman, iginiit ni Pangulong Molino na walang banyagang impluensya sa dalawang pantalan sa Panama. Anya, ang kanal ay at mananatiling pag-aari ng Panama. Ngunit sa kabila nito, malinaw na ang Panama Canal ay hindi na lamang isang daanan ng mga barko. Isa na itong larangan ng tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng US at Sin. Paano kaya ito mauuwi sa mga susunod na buwan? Ating abangan. Noong Disyembre 2024, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ang kanyang intensyon na muling kunin ang kontrol sa Panama Canal mula sa Panama, na sinasabing ang mga singil na ipinapataw sa mga barkong Amerikano ay labis at lumalabag sa Torrijos-Carter Treaty. Ilang araw matapos nito, binanggit niya na ang kanal ay napupunta sa maling mga kamay na tumutukoy sa Sin. Bilang tugon, itinanggi ni Pangulong Josral Molino ng Panama ang mga paratang at iginiit na ang kanal ay bahagi ng hindi maaalis na patrimonya ng bansa. Noong Enero 2025, sa isang press conference, tumanggi si Trump na isantabi ang posibilidad ng paggamit ng puwersang militar upang makuha ang kontrol sa Panama Canal at Greenland, na binibigyang diin ang kahalagahan nito sa pangkabuhayang seguridad ng Estados Unidos. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng mga protesta sa Panama City, kung saan tinawag si Trump na public enemy ng Panama. Ang Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America ALBA, na binubuo ng 10 bansa sa gitna at timog Amerika, ay nagpahayag din ng suporta sa soberanya, integridad ng teritoryo at sariling pagpapasya ng Panama. Ang mga hakbang ni Trump ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Panama, na nagbunsod ng mga alalahanin tungkol sa posibleng interbensyon ng US sa rehiyo. Makuhang mag-comment at mag-like, at kung mamarapatin ay mag-subscribe para sa iba pang kaganapan. Salamat po!